Magandang hapon po sa inyong lahat. Itong binasa po nating ebanghelyo, ang kadalasang ginagamit po sa kumpil na kung saan mas malaking responsibilidad ang binabalikat ng tumanggap ng sakramento ng kumpil. Kung hihimayin po natin ito, kung titingnan po natin, napakaganda po ng parang sequence po niya. Kasi nagtatago ang mga apostol dahil sa kanilang takot sa mga Hudyo. Ano yung kinatatakutan nila? Kasi nakita nila kung paanong pinahirapan, paanong inalimura, paanong binastos, paanong minura, paanong pinatay ng mga Hudyo si Kristo. Kaya takot na takot ang mga apostol. Pwede nating sabihin sa Tagalog po yung bahag ang buntot sa takot nila. Kaya nakapinid ang pinto. Pero sa kabila nun, pumagitna si Jesus sa kanila. Sabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Tapos pinakita niyang kanyang kamay, pinakita niyang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga apostol. Sumula sa takot, papuntang galak. Pero hindi din natapos doon. Kasi sinabi ni Jesus, kung paano kung pinadala na aking Ama, pinadadala ko rin kayo. So, mula sa takot, papuntang galak, papuntang misyon. Ano yung misyon nila? Yung ipahayag ang mabuting balita, ipahayag ang muling pagkabuhay ni Kristo. May assignment kaagad sila. Kasi si Tomas, hindi niya nakitang si Jesus na muling nabuhay. Kaya nagdududa siya. Kahit kinuwento na sa kanya nung mga kasamahan niya kung ano nangyari. Nagduda, nanatiling nagdududa. Kaya pwede nating sabihin, sa unang pagkakataon, sa pagmimisyon ng mga apostol, bagsak sila. Hindi nila nakumbinse ang kanilang kasamahan na si Tomas na maniwala na si Kristo'y muling nabuhay. Bakit? Kasi, nung pangalawang beses na pumunta doon si Jesus, ano nangyari? Nakapinit pa rin ang pinto. At si Tomas, hindi naniwala sa kanila. Parang nandun na lahat ng sangkap. Kasi, kahit ang Espiritu Santo, ipinagkaloob na sa kanila ni Jesus. Pero sa kabila nun, wala pa rin. Parang sinasabi sa atin, ganun kalalim ang trauma sa mga apostol na hindi kagad sila makamove on, na natili sila doon sa takot. Parang they froze, they were paralyzed dahil sa kanilang takot. Kaya, nung nagpakita ulit si Jesus sa mga apostol, kasama na si Tomas, doon palang naniwala. Kaya sinasabi ni Jesus, mapalad ang naniniwalang hindi nakita. Parang sinasabi, tayo yung pinatatamaan nun. Hindi natin nakita, narinig lamang natin yung kwento. Si Jesus, hindi lang siya minsan o dalawang beses nagpakita sa mga apostol. Napakaraming beses siya nagpakita. Kasi nais niyang ipakagat sa karanasan ng mga apostol na tunay ngang nabuhay si Jesus. Yung unang beses nagpakita kay Maria Magdalena, sinabi sa mga apostol, hindi naniwala. Yung pangalawang beses, yung sinabing sumayin yung kapayapaan, hindi pa rin sila naniwala. Yung pangatlong beses, nandun pa rin, hindi pa rin sila naniwala. Bakit? Kasi yung mga pangpitong beses na, ang sabi ni Pedro, mangingisda ako. Para bagang iniwan na niya, bumalik siya sa dati niyang trabaho. Mangingisda ako. Yung mga kasamahan niya, sige, sasama ako. 6 silang umalis ng isda. Wala silang nahuli. Kaya masasabi natin, paulit-ulit na pinagtsatsagaan ni Jesus, ipagbigay diin na siya'y muling nabuhay. Ganon katsaga. Bahagi yan ng habag ng Diyos.
Nais niyang ipaunawa, nais niyang idiin na nandyan. Kaya ang ano doon, kapag kumagat na sa mga apostol, at sila'y nanalig at pinanindigan na si Kristo'y nabuhay, doon pa lamang sila pwede maging missionaries of mercy. Missionaries of mercy. Takapagdala ng habag ng Diyos sa lahat ng lugar na pupuntahan nila. Kaya masasabi natin, tayo, ilang beses na tayong paulit-ulit naririnig natin, pagpapakasakit ni Jesus, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pwede siguro hindi tayo na-traumatize. Pero may pinangahawakan tayong pananalig na si Kristo'y muling nabuhay. At dapat at importante na yan ay pinangahawakan natin. Kasi sa ating pagmimisyon, yan ang ating pinaninindigan. Yan ang ating pinaniniwalaan. At yan din ang ating pinapahayag. Sa kabila ng maraming tumas sa buhay natin, patuloy ang pagpapahayag ng mabuting balita na si Kristo nga ay muling nabuhay. Sa kabila ng takot, mapahiya, hindi paniwalaan, nandyan pa rin ang pagmimisyon natin, ipahayag ang mabuting balita na si Kristo'y muling nabuhay. Yan po ang susuungin ng ating mga kabataan. Kaya nandito po sila, itatalaga po sila. They will make this commitment in front of everybody. Kami ay magiging missionaries of mercy in so many ways. At dahil dyan, maranasan natin, mararamdaman natin ang habag ng Diyos, ang mabuting balita sa pamamagitan ng kanilang paggawa. Ito po yung pinagpapasalamat natin sa mga kabataan. Pero ito po ay totoo para sa ating lahat. But we don't need to be like the disciples or the apostles na pupunta sa mga malalayong lugar para ipahayag ang habag ng Diyos. Even in our own homes, even in our work, even in the schools, we can proclaim the mercy of God. We can be an agent of the mercy of God. Hindi na tayo kailangan lumayo. Magsilbi sanang inspirasyon itong gagawin po ng mga kabataan para sa atin, panindigan na tayo din, we become missionaries of mercy, proclaiming, declaring, standing by the mercy of God.